Kapag umuulan sa bahaging ito ng bayan ng Taytay, hindi lang ulan ang bumabagsak, kasama na rin ang pangamba. Sa Abo Balipata o ang Barangay Abungan, Bato, Paglaong, Libertad at Talog, ang palayan na dapat ay simbolo ng kasaganaan, nagiging dagat. May isang ilog na tahimik na dumadaloy sa gitna ng kasaysayan ng lugar na ito, ang ilog ng Tabuan. Noong dekada 70, masigla ito. Dito pumapasok ang mga bangka mula sa Liminangkong, bayan ng Taytay, El Nido, Pangkol at Ñuginlo. Dito nagtatagpo ang mga mamamayan ng tribo Abo Balipata para sa barter, palitan ng produkto o kaya pintahan. Kaya tinawag ito na Tabuan. Isang salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin, lugar ng pagtitipon, lugar ng kalakalan. Ano ka tamo ang tamo na kadto sa Tabuan? Pista na daya kun Sabado Domingo. Sabado Domingo na pista. Oo. Tao na mo. May halin sa tanain, magsaysay, itangil, kalawag, Taytay basta halos palibot. Liminangkong, basta. Sa paglipas ng panahon, dumating ang progreso. Nagkaroon ng mga sarili-sariling pantalan ang Ñuginlo, Pangkol at Liminangkong. Nagkaroon rin ng mga kalsada. Mas mabilis, mas madali, mas diretso. At habang umuunlad ang transportasyon sa lupa, unti-unti napabayaan ang daluyan ng tubig. Pasko lang ngayon, no? Galing kayo gamay kasi, no? Ngayon, isa sa pinakamalaking tanong, bakit nga ba lumalala ang baha sa Abo Balipata? Ilan sa malinaw na sagot, masikip, mababaw, at barado na ang ilog ng Tabuan. Ngayong araw, samahan nyo kaming mamangka, tuklasin natin ang totoong sitwasyon ng ilog ng Tabuan. Sinasabing isa sa mga dahilan ng matagalang pagbaha dito sa Tabuan at sa mga karatig barangay ng Abo Balipata ay yung siltation at saka yung tawag dyan, yung pagbabara ng mga troso, mga kawayan sa ilog ng Tabuan. Kaya ngayong araw, nandito tayo sa bahay ni Manong Aming, sasamahan niya tayo sa mamamangka tayo sa ilog. Titingnan natin kung gaano nga ba kalala yung siltation o ito yung pagkaipon ng mga lupa na galing sa taas. Dito po sa sa parte ng Tabuan, kapag umuulan po at saka bumabaha na at saka yung umaabot na dun sa malapit na sa kalsada yung tubig, yung mga tao dito meron na silang mga sariling bangka kasi hindi na sila makakalabas o hindi na sila makakaalis sa bahay nila kung walang bangka. Kaya si Manong Aming, ayan o, meron na siyang bangka dito at saka yan, may bugsay naman, logo kita. So yan po yung buhay dito sa Tabuan. Nasanay na sila na ganoon talaga na kapag bumabaha, kailangan talaga mayroon tayong escape. Yan. May contingency plan. Ayan po. Nung Aming balik ko magbaha, yan yung nasakyan nyo pagwa. Oo, muna akong ginasakyan magpalabas kami sa Tabuan. Pag wala kami, mamang grocery to may blast. Oo. Bakal kung wala. Kung pati na kitang ulan, kung ano Oo, yun. grabe na. Ang baha, ari, dili ko to biya. Kung dali nung taas, di sa nung, ano pa kataas ang naabot sa tubig? Ari diyo, dili ko to. Pinatandaan ko dyan na to eh. Akong bubon, napaan mo. Oo. Sa dito na for sure, mataas na po yan dito, pero Dili ko to, nito, ang tubig. uy, taas gali no? Na, dirinig ko to bang tubig na ako na bubon, lapawa na. Di kinalimbasan ko lang mayo. Taas gali no? Pagsaing lang. Lama pa ugid no? Oo, di ko wala na ya.
Diri gid daw dagat na di. Daw dagat na di Lapawan ang na ro. Ang arong na na lapaw daw. Oh, na ato ang bugyo to nga. Tinong ang mga karbaw nyo, di nyo nadalag yung pasaka nyo. Ila pasaka di sa babaw. Daw dagat na dinit mo. Diri daw dagat Oo. na di. Wala ka sang may makita nga mga bugyo ang makita mo lang dulo sang mga kahoy na. Yan. So yan, binababa na lang po namin yung bangka. Tapos ako may dala ng ng bugsay. Yan. Para na. Sige, buhi ta, buhi. Ay, Yun. yun na lansing na. Sobra. Ayan, so hindi pa po kami nakakaalis. Dito pa kami sa tabuan, bumaba pa na kami sa ilog. Pero tingnan nyo yung putik. Yung paa ko, baon na baon dito sa putik. So ibig sabihin, dito pa lang na portion, kitang-kita na natin kung gaano nga baka maputik yung ilog ng tabuan. Ito yung tinatawag nating siltation. Yung siltation po yung pagkaipon ng mga putik dahil sa mga aktibidades sa taas. Ito po yung pag-farming, tapos yung construction sa kalsada, yung mga lupa po na natitibag, inaalod ng ilog o kaya pag may umulan, inaalod po pababa dito sa ilog ng ng tabuan. Yan, yan. So, ako na tayo ngayon. Grabe! Grabe, hindi mo na mahila yung paa mo. Wala, sadyalis. Sino ang gaboy? Hindi mo mahalo yung paa mo. Hindi lang. Mahila mo. Hindi. Kaya ka na. Kaya na. Bigyan mo ko. Isa sa mga kinatatakutang ilog dati, itong ilog ng tabuan. Dahil sa dito lang naman nakukuha yung mga buhaya dati. Kaya medyo nakakatakot. Hindi kinakaon na di buhaya. Nung maliit pa kasi ako, naaalala ko kasi dati, may buhaya talaga dito na nahuhuli. Pero ngayon parang after ng ilang taon, kuya, wala nang buhaya dito. Wala na kayo nakakita o na Wala masyurgit. Wala nagparamdam, hindi ka sure. Hindi ko parang part siyempre isang una, yun ang sinasabi nila na mayroon daw na may inano na. May kinain. Oo. Ayan. Dito po na portion. Ayan. Mabilis po yung labas natin kasi palabas yung tubig. So nakikita nyo naman na ito. Maraming mga nakabara dito sa ilog. Tapos yung portion na po niyan, putik na po yan na isa sa mga dahilan din na hindi na makapasok yung mga malalaking bangka dahil masikip na yung ilog. So yung problema po nito, ayan, sa gitna meron tayong makasalubong. Hindi ta maagis na giliran. Oh, sige. Dandahan lang, ako lang makalala na. So yan po, masikip na po yung daan. Yan. At ayan, kitang-kita po natin na maraming nakabara. Oo. Lalo na pag umulan ulit, itong portion na to, talagang marami siyang ibubuhos agad pababa. Kadukad dyan lang. Lukad. Pero ang anak niya diya. Oo. Para anak na din man. Kalau ba ano kayo? Kasi natukbo na rin baka yung buhat ya. Pero wala ko ba ligo-ligo. Wala ko ligo-ligo. Kalubaan. Nakakaba kasi. Alam mo naman kasi dati na may buhaya talaga dito kaya nakakaba talaga dito ka. Mamaya may buhaya dito ba? No. Oo, at saka may kasabihan na May kasabihan yan eh. pag daw kayo maingay. Oh, to. Mariit, kay mariit. Ayan. So may mga tumbang puno po dito, gaya niyan. Yan. Galing lang sa Ginawa. Lord. No? Oh, tayo kay Lord. Panginoon, kasama natin ngayon. Tama. Kasama natin. Lakad lang tayo. May pangawin. So yung tabuan po, yung ilog po na tabuan ay yung isa sa mga nakalimutang ilog. Gapang labas. So kung titingnan niyo po talaga, maliit na yung ilog. Tingnan niyo. Ayan. So kung may bangka ka dito na malalapad, yung tag 20 piraso yung sakay, Hirapan na sila magkain. hindi na talaga sila makapasok. Ayan. Yan. Dati di ba sa paning agad yan? Ito ko lang. Puso na pa. Oh, yung bangka nila ng paning, ng ason, dito talaga pasok yan dito. Pero yung dati, nakita ko talaga na halos isa lang yung makadaan. Kasi mo puso mong hindi naging. Ngayon talaga hindi na sila makadaan. Champion. Grabe. Matagal sabihin mo ulit.
matagal mahibas ang tubig sa taas kasi maraming naghaharang. Mga kawayan, Ayan, mga ayan. dumi, mga basura. Ayan. So yan po, maraming mga kawayan na nakaharang dito. Ayan. At saka isa sa mga ano niyan, sa mga witness talaga si Manong Aming. Ayan. Manong Aming, ilang linggo bago bumababa yung tubig, Bago talagang mahibas ang tubig, may basa tubig. mga 2 linggo din. 2 linggo. 2 linggo. Matagal, masubra pa. Oh, So yung mga palay nyo bulok na. bulok na. Nabulok sa tubig. Lalo pa pag nagabulaklak, wala na. Wala na. Wala Ayan. ka nang- Ayan po yan. Yan. Yan, marami pong mga nakaharang. Ayan. At saka po, yung kwento sa akin, nung panahon na po ni Ordonez at saka yung panahon pa ni Lolo, si Pablo Coquin, nung panahon daw nila, nung may mga nakakapasok pang mga bangka dito, talagang may maintenance itong Ilog. ilog, na yung mga tao daw dito talagang nilinis nila yung ilog. So, ayan, sa nakikita po ninyo, hindi lang po mga tawag dyan, mga kabayan yung buwabara, pati po mismo malalaking puso na ano din dito. So yung vibe niya mga kabarangay, para kang nasa Vietnam, yan mo. Ito yung mga kalipaan dito, ang ganda pala tingnan. Ayan. So itong ilog po ng ng Tabuan ay dumadaloy palabas po ng Malampaya. So kapag panahon po ng high tide tapos biglang umulan o malakas yung ulan, itong ilog po nagsasalubong yung talo ng ilog at saka yung high tide. So ibig sabihin po hindi na po siya makalabas pagkatapos since mababa po yung topografiya ng Tabuan, yung buong Tabuan po nagiging palanggana siya kung saan doon po naiipon at dumadami yung tumataas yung tubig at umaapaw. Kung itong dagdagan pa nitong masikip na ilog pagkatapos marami ng mga tawag ng mga putik o siltation, ay lalong tumatagal yung paghina o pagbaba ng tubig na nasabi nga ni Manong Aming ay umaabot ng 2 linggo na kung saan marami nang napiperwisyo at nasisira yung mga palay nila. So ito po yung normal na lawak ng ilog talaga. Yan dati. Ngayon ito pa yung normal na inalawak kasi malapad pa. Tapos kasya talaga yung bangka na dati, yung mga laki ng bangka dati na dumadaan dito. Ito yung normal na Well, base sa drone shot natin, makikita natin dito na sa mga ganitong oras, alas 10, alas 12 ng tanghali, ay mababaw pa rin. At kitang-kita na may mga buhangin na nakalabas. At sabi nga ng mga residente dito, minsan inaantay talaga na pumasok yung high tide bago sila makapasok at maka-access ng ilog. Pero maliliit na bangka na lang talaga yung nakakapasok dito sa ilog ng Tabuan. Sa sitwasyon ngayon ng bukana ng ilog ng Tabuan, makikita natin na mababaw at mataas na yung deposit ng putik at buhangin sa labas. Kung kaya sa tuwing umuulan sa Abubalipata ay mahirap ilabas yung tubig na naiipon doon at parang naging planggana na yung Tabuan kapag bumabagyo o umuulan. Alam nyo bang sa loob lamang ng 24 oras ay napupuno na ngayon yung ang Malampaya buong subong Tabuan nabaw ng na. tubig. labaw na. Oo. Kakto na. Magkadto ka sa Malampaya subong taga din ang tubig Nabaw ko. na. Taga tuhod na ang tubig sa Malampaya. Hindi may nakikita tambakan sa mga putik. May iban. Dibali lo. Liring lang. Panon. Si Manong. Kung ako lang ya pag ituan. Tulayon ko na lang ni. Kayusin nga na ako sa una sekunda eh. Tulayon mo na lang ni ang kalsada sang Oo, ini kuwaon ni. Paon. Oo. Kaya Pagkatapos mo ni nakapunong ang kalsada sa kwan. Abot paglaom libertad sa bagay. ang tubig. Oh, Tayo ni nagpunong. napunong. Nagpunong ni sa. Oo. Di damo ang mga gubato nga mga talamnan man. Nung Arab lang Arab lang nagtanom ka, nagpanggas ka ba? Pero hindi mo sure kung makaani ka. Do sugal ba? Do sugal? Oo, gani hindi ka wala sigurado. Wala sigurado. Amo na nga madaan ka gana. Sa itaas ng daluyan, sa ilog ng Binuan, Tamalarong, nagpatayo ng flood control project
ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin nitong bawasan ang pagbaha, ngunit ayon sa ilang residente at magsasaka, imbis na gumaan ang daloy, tila lumala ang pagbaha sa bahagi ng Tamalarong. Batay sa obserbasyon ng mga nakatira sa lugar, mataas ang konkretong istrukturang itinayo. Kapag malakas ang ulan, naiipon umano ang tubig sa itaas na bahagi ng proyekto bago pa ito makadaloy pababa. Umabot ang usaping ito hanggang sa provincial government session. Since nga po hindi siya naging epektibo yung flood control, yung ginawa nila, since nagreklamo sila sa provincial, nagkaroon ng sesyon at saka na bandera sila. Ayan. So yung ginawa ng DPWH, nagukay sila ulit ng panibago. Yung nandiyan na po yung kabila, mga ilang dipa lang yung metro. Tapos nag-divert sila dito sa kabila. Ayan. So panibagong kanal ulit para lang bumaba yung tubig doon sa taas. Tinatawag itong rice granary ng Northern Palawan. Dito nanggagaling ang bigas, dito nakasalalay ang ani. Pero kapag nalubog ang mga palay sa baha, hindi lang magsasaka ang talo. Kapag bumagsak ang produksyon, apektado ang presyo, apektado ang supply, at apektado ang buong komunidad. Hindi kalaban ang ulan at lalong hindi kalaban ang ilog. Ang problema natin ay ang kombinasyon ng siltation, pagbabara ng mga debris gaya ng puno ng kawayan at mga kahoy sa ilog. Pangatlo, pagbabago ng land use. Pang-apat, kakulangan ng regular maintenance. At panglima, kakulangan ng long-term flood planning. Kung noong dekada 70, ang ilog ng Tabuan ang superhighway ng kalakalan, ngayon, kailangan ito maging superhighway ng solusyon. Kailangan natin ng regular clearing, scientific assessment, dredging kung kinakailangan, coordinated action ng mga barangay at munisipyo, at partisipasyon ng komunidad. Hindi lang ito tungkol sa baha, ito ay tungkol sa seguridad sa pagkain. Ito ay tungkol sa kabuhayan, ito ay tungkol sa kinabukasan ng Abu Balipata. Kapag ang superhighway ng kahapon ay pinabayaan, ang baha ang babawi sa kasalukuyan. Ngunit kung kilos tayo ngayon, maibabalik natin ang sigla ng daluyan. Ang ilog ng Tabuan na hindi kaaway, ito ay ugat. At kapag inaalagaan ang ugat, mananatiling matatag ang puno. Ang tanong, handa ba tayong sagipin ang rice granary ng norte? Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon.